Naganap ang kwento sa Canada, at nagsimula ito sa isang batang magkasintahan na naghahanap ng lugar para mag-camp. Sa isang punto ng kanilang paglalakbay, napadaan sila sa isang makitid na daan na halos natatakpan ng mga palumpong. Sa una ay nilampasan nila ito, ngunit may kung anong pakiramdam na nagpatigil sa kanila kaya nagpasya silang bumalik at subukan ang daang iyon. Ang maliit na desisyong iyon ang nagdala sa kanila sa isang napakagandang lugar, tahimik, presko, at tila perpekto para sa isang mapayapang bakasyon. Nagsimula silang magpahinga at enjoy ang kalmadong kapaligiran, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa di kalayuan, may isang grupo ng mga kaina-hinalang lalaki na papalapit habang may dalang mga armas. Lumapit sa kanila ang binata, marahil ay iniisip na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa halip, biglang naging magulo ang lahat. Walang pag-aatubiling inatake ng mga lalaki ang dalawa, kinidnap ang babae, at pinatumba ang binata hanggang mawalan siya ng malay. At mula sa isang marahas na sandaling iyon, tuluyan ang nagbago ang lahat. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa isang teenage na babae na nagngangalang Alex na kasalukuyang sumasali sa isang women's soccer tournament. Sa gilid ng field, makikilala natin si Danny Beckett, isang dating sundalo ng Special Forces na siya ring ama ni Alex. Hindi maayos ang kanilang relasyon. Habang lumalaki si Alex, palagi niyang naramdaman na iniwan siya dahil mas pinili ni Danny ang kanyang karera sa militar kaysa ang pagiging present sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng laban, nakipagkita si Danny sa kanyang asawa na si Janine. Hindi tulad ni Alex na nananatiling galit, si Janine ay may maayos ngunit medyo malayong koneksyon kay Danny. Nauunawaan niya na ang tanging paraan para maayos ang relasyon ng mag-ama ay bigyan sila ng oras na magkasama. Kaya hiniling niya kay Danny na isama si Alex sa isang study tour upang bumisita sa ilang mga kolehiyo at tulungan siyang magdesisyon tungkol sa kanyang kinabukasan. Sa gitna ng pag-uusap na iyon, may ibinunyag si Danny na isang bagay na hindi inaasahan, nagretiro na siya mula sa Special Forces. Nagulat si Janine. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang karera ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Ngunit ngayon, pinili niyang talikuran ito habang bata pa siya kumpara sa karamihan. Ipinaliwanag ni Danny na simple lamang ang dahilan. Ayaw na niyang patuloy na makaligtaan ng mga mahahalagang sandali sa buhay ng kanyang anak. Alam niyang napakarami na niyang oras ang nawala, at ngayon ang tanging layunin niya ay ayusin kung ano ang nasira sa pagitan nila. Kinabukasan, sinundo ni Danny si Alex upang simulan ang kanilang college trip. Sa ekspresyon pa lamang ni Alex, halatang hindi siya ganap na komportable sa ideya. Mukha siyang awkward at hindi sigurado kung paano kikilos sa harap ng isang ama na minsan ay pisikal na naroon, ngunit emosyonal na malayo sa halos buong buhay niya. Sa buong biyahe, ginagawa ni Danny ang lahat upang gumaan ang atmosphere. Sinusubukan niyang makipag-usap sa pamamagitan ng simpleng small talk at mga tanong, umaasang mababasag ang katahimikan, ngunit miiksi lamang ang sagot ni Alex. Kadalasan, nakatingin lang siya sa bintana, tila nalulunod sa sarili niyang mga iniisip. Huminto sila sa isang gas station habang nasa daan. Muli, sinubukan ni Danny na kumuonek sa kanya. Sa pagkakataong ito, binanggit niya ang tungkol sa social media. Nang hindi gaanong iniisip, sinabi niya na habang nakadeploy siya sa ibang bansa, paminsan-minsan ay nanunood siya ng YouTube upang maipasa ang oras. Ngunit sa halip na makatulong, lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Nasaktan si Alex. Kung may internet access pala siya sa buong panahong iyon, bakit hindi man lang siya nag-abala na makipag-ugnayan sa kanya? Sinubukan ni Danny na ipaliwanag ang sarili, ngunit wala nang interes si Alex na makinig sa mga dahilan. Lalong tumaas ang tensyon nang mapaghinalaan ni Alex na may dala pa ring armas si Danny. Hiniling niya na itabi ito, at pumayag naman si Danny, pinili ang kapayapaan kaysa sa kanyang pride. Hindi nagtagal, dumating sila sa unang kolehiyong bibisitahin. Mukhang hindi komportable si Danny at tila hindi niya alam kung paano kikilos sa ganoong lugar. Pinapaalalahanan pa siya ni Alex na huwag siyang ipahiya at ipakita sa paaralan na seryoso siya sa pagpasok doon. Nang tanungin ng admission staff si Alex tungkol sa kanyang interes at kung anong kurso ang balak niyang kunin, natahimik si Danny. Alam niyang naglalaro ng soccer si Alex at mahusay din ito sa ilang mga klase, ngunit hanggang doon lang ang alam niya. Sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto ang isang bagay, hindi niya talaga kilala kung ano ang tunay na kinahihiligan ng kanyang anak. Habang nagpapahinga sila sa isang hotel, sa wakas ay lumabas ang katotohanan. Hindi pala talaga mahal ni Alex ang soccer tulad ng inaakala ng lahat. Ang puso niya ay mas nahihila patungo sa sining. Kinabukasan, bumisita sila sa isa pang campus, ngunit mukhang wala pa ring gana si Alex. Pagkatapos, bigla niyang hiniling kay Danny na dalhin siya sa isang art school na nakakuha ng kanyang atensyon.
Nilinaw pa niya na ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang tungkol sa paglihis nilang ito sa plano. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho, mas lumalayo kaysa sa kanilang orihinal na plano. Habang papalapit ang gabi, napagtanto nilang kailangan na nilang humanap ng matutuluyan. Sa kasamaang palad, puno na ang lahat ng malalapit na hotel. Sinubukan ni Danny na panatilihing kalmado ang sitwasyon at iminungkahi na kung hindi sila makakahanap ng kwarto, maaari na lang silang mag-camp dahil dala naman nila ang mga kagamitan. Huminto sila muli upang magpa-refuel at bumili ng ilang mga kailangan. Habang nakikipag-usap si Danny sa cashier tungkol sa mga available na hotel, pumunta naman si Alex sa restroom. Doon, nakasalubong niya ang isang kakaibang lalaki na kumilos ng hindi angkop at nagdulot sa kanya ng matinding pagkailang. Mabilis siyang pumasok sa loob at agad ding lumabas, sabik na makabalik sa kanyang ama. Samantala, sinabi ng cashier kay Danny ang bagay na narinig na rin niya noon. Sa isang weekend na tulad nito, halos imposibleng makahanap ng bakanteng kwarto. Iminungkahi nito ang pagkakamp na lamang at mabilis na gumuhit ng simpleng mapa, itinuro ang direksyon patungo sa isang malapit na campsite. Sinunod ni Danny ang mga direksyong iyon nang walang pagdududa. Nakatuon lamang siya sa kalsada, tinitiyak na hindi sila maliligaw. Sa kalaunan, pumasok ang kanilang sasakyan sa isang makitid na daan na tila bihirang gamitin. Sa dulo ng kalsadang iyon, nakatagpo sila ng isang liblib na campsite, tahimik at hindi inaasahang napakaganda, halos parang masyadong perpekto upang maging totoo. Bumaba sila mula sa sasakyan, maingat na tumingin sa paligid, at nagsimulang itayo ang kanilang tent. Nang maayos na ang lahat, inayos ni Alex ang kanilang mga gamit sa loob ng tent. Unti-unti, gumaan ang atmosphere sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon sa biyahe na iyon, parang nagiging normal ang lahat. Sinamantala ni Danny ang pagkakataong iyon upang mas mapalapit sa kanya. Maingat niyang tinanong kung maaari bang ipakita ni Alex ang ilan sa kanyang mga artwork. Sa una ay nag-atubili si Alex, hindi sigurado, ngunit kalaunan ay naglabas siya ng ilang sketches at paintings. Tunay na namangha si Danny. Ito ang unang pagkakataon na talagang nakita niya ang bahaging iyon ng kanyang anak, isang bahagi ng mundo nito na lubos niyang hindi nakilala noon. Sa tahimik na sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano karami ang hindi niya nalaman tungkol kay Alex. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Habang kumukuha sila ng mga kahoy na panggatong, may mahinang tunog na umalangaw-ngaw mula sa mga puno, parang may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Agad naging alerto si Danny at may inihagis siya patungo sa direksyon ng ingay. Walang naging sagot. Saglit niyang inisip kung imahinasyon lamang niya iyon. Ngunit maya-maya ay may napansin siyang paggalaw sa mga anino, at hindi lang iisang tao. Walang pag-aatubili niyang sinabi kay Alex na umalis at huwag nang lumingon. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang naging magulo ang lahat. Nawawala na ang kanilang sasakyan. Sinubukan ng mga estranghero na hulihin si Alex. Agad namang kumilos si Danny at umatake upang protektahan ang kanyang anak. Tumakbo sila papasok ng mas malalim sa kagubatan, desperadong mailayo ang kanilang sarili mula sa mga humahabol sa kanila. Sa kalaunan, nakasilong sila sa loob ng isang kuweba. Sa dilim, aksidenteng napansin ni Alex ang isang bungunang tao at agad siyang nataranta. Mabilis na tinakpan ni Danny ang kanyang bibig upang hindi sila marinig. Sa gitna ng takot na iyon, nakaramdam ng matinding guilt si Alex. Naalala niyang siya mismo ang nagpumilit na iwan ni Danny ang kanyang baril sa loob ng sasakyan, at ngayon ay wala silang anumang maipagtatanggol sa kanilang sarili. Inalaw siya ni Danny at sinabing hindi niya kasalanan iyon. Ang mahalaga ngayon ay makaligtas sila at makahanap ng paraan upang makalabas sa kagubatan. Muli silang gumalaw, pilit na binabagtas ang makakapal na puno at damuhan. Dahil sa kanyang military training, nanatiling kalmado si Danny habang pinag-aaralan ang paligid. Pinangunahan niya si Alex patungo sa isang railway track, umaasang maaari itong magsilbing gabay pabalik sa sibilisasyon. Mula sa malayo, napansin nila ang isang lumang van na tila iniwan na at posibleng ginagamit bilang pansamantalang tirahan. Dahan-daang lumapit si Danny, maingat na sinusuri ang paligid upang tiyakin na ligtas ito. Umaasang makakakita siya ng mga kagamitan o anumang bagay na makakatulong sa kanila, ngunit nang mabuksan ang pinto ng van, bumalik ang mga umaatake sa kanilang pagkaka-charge. Ipinaglaban ni Danny ang lahat ng kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, sumali rin si Alex, ginagawa ang lahat ng makakaya niya upang tumulong. Nagawa nilang mapabagsak ang ilang lalaki, ngunit patuloy ang pagdating ng iba. Pagkatapos, hinarap ni Danny ang isang malakas na kalaban, isang lalaki na may napakalakas na lakas. Sa sandaling iyon, nahirapan si Danny at muntik nang mawalan ng kontrol sa laban.
Ngunit sa pamamagitan ng karanasan at mabilis na pag-iisip, nabaligtad niya ang sitwasyon at sa wakas, napabagsak ang lalaki. Muli silang tumakbo. Habang tumatakas, nadapa si Alex at napulay ang kanyang bukong-bukong. Masakit ito, ngunit mas matindi ang emosyonal na shock. Nasaksihan niya ang kanyang ama na pumapatay ng mga tao sa harap niya. Niyakap siya ni Danny at pinaalalahanan na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang kaligtasan. Sa kabilang banda, galit na galit ang mga kidnappers. Ilan sa kanilang mga tao ay napatay na ni Danny. Sa isang sandali, iniisip nilang itigil ang paghahanap, ngunit alam nilang hindi opsyon ang bumalik ng walang dalang resulta. Kung mabaigo silang ibalik si Alex, hindi sila patatawarin ng kanilang leader. Samantala, nagkubli sina Danny at Alex sa isang kuweba malapit sa ilog. Nagdesisyon silang manatili doon magdamag, kumakain ng kakaunting pagkain para makabawi ng lakas. Sa tahimik na dilim, sa wakas ay nagbukas si Danny tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinuwento niya ang kanyang huling misyon sa isang conflict zone. Nais niyang iligtas ang mga naipit na sibilyan, ngunit mariing tumanggi ang kanyang commanding officer. Ang banggaan ng prinsipyo na iyon ang nagdulot ng seryosong pagtatalo. Mula noon, naramdaman ni Danny na hindi naakma ang kanyang konsensya sa kanyang tungkulin. Doon siya nagdesisyon na magretiro, talikuran ang karerang kanyang pinagpuyatan ng buhay. Sa mabigat na damdamin, inamin niya na sa lahat ng taon ng serbisyo, hindi niya talaga sinubukang makipag-ugnayan kay Alex. Alam niyang nabigo siyang maging ama na kailangan niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Dumating ang umaga. Nagising si Alex at pansamantalang lumabas upang mag-relieve. Pinayuhan siya ni Danny na huwag lumayo, ngunit wala silang alam na papalapit na ang mga humahabol. Habang naghahanap ng ligtas na lugar si Alex, nakita niya ang parehong mga tao na humabol sa kanila kahapon. Halos sabay din, inatake si Danny mula sa likuran. Nagkaroon ng marahas na laban. Malakas ang kalaban, pilit na itinulak si Danny sa hangganan ng kanyang kakayahan. Ngunit gamit ang huling lakas niya, nagawa niyang talunin at pahinain ang lalaki. Mabilis na bumalik si Alex at muli silang tumakbo sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, naabot nila ang isang dead end. Sa harap nila ay isang malalim na bangin na hinahati ng lumaragasang ilog sa ibaba. Walang oras para mag-isip. Sinabi ni Danny kay Alex na kailangan nilang tumalon. Natakot siya, nanginginig ang katawan sa takot. Ngunit patuloy siyang hinihikayat ng ama, kumbinsido na makakabuhay sila kung sabay silang lulukso. Sa wakas, tumalon sila. Sumisid sila sa ilog at sa kabutihang palad, nakaligtas sa pagbagsak. Ngunit malayo pa sa katapusan ng panganib. Mula sa itaas, nagpaputok ng mga palaso ang mga kidnappers sa kanila. Lumalangoy sina Danny at Alex gamit ang lahat ng kanilang lakas, sumisisad sa tubig tuwing maaari upang hindi tamaan. Matapos ang mahabang pakikibaka, sa wakas ay naabot nila ang pampang ng ilog, ngunit sa sandaling umakyat sila, napalibutan na sila. Agad na dinakma si Alex ng mga lalaki. Sinubukang lumaban ni Danny, ngunit sa pagkakataong ito, lumapit ang leader nilang si Stanley at nagbanta na papatayin si Danny kung gagawa pa siya ng galaw. Bago pa makarespond, tinamaan si Danny ng malakas at nawalan ng malay. Sumigaw si Alex habang nasasaksihan ng kanyang ama na walang awa pinapahirapan. Nakiusap siya na tigilan na, ngunit walang nakinig. Walang magawa at halos wala ng malay, itinapon si Danny pabalik sa ilog. Ilang sandali pagkatapos, halos wala ng malay sa tubig, naalala ni Danny ang mga salita ni Janine, na nagsasabing protektahan si Alex anuman ang mangyari. Nagliyab ang alaala sa loob niya. Pinilit niyang magising, pinagbuwisan ang lakas patungo sa pampang, at sinuri ang sugat sa ulo. Masakit, ngunit hindi nakamamatay. Huminga ng mabigat, nirepaso ni Danny ang nangyari. Pinagmasdan niya ang lupa malapit sa ilog, panyanatag ang isip, at sinimulang sundan ang mga bakas ng mga kidnappers. Kasabay nito, dinala si Alex sa isang liblib na bahay. Doon, nakilala niya ang isa pang babae na isa ring biktima ng grupo ni Stanley. Tila nawalan ng pag-asa ang babae, kumbinsido na walang paraan para makatakas at naniniwalang dapat tanggapin ni Alex ang kanyang kapalaran. Hindi nagtagal, dumating si Stanley. Kalmang ngunit nakakatakot, tiniyak niya na hindi masasaktan si Alex. Pagkatapos, ibinunyag niya ang kanyang tunay na layunin. Balak niyang gamitin si Alex upang ipagpatuloy ang kanyang bloodline. Ayon sa kanya, malapit nang maubos ang kanyang tribo dahil hindi na makapagparami ng maayos ang mga babae sa kanyang lugar. Ngunit tumanggi si Alex na sumuko. Samantala, sinamantala niya ang maikling pagkakagulo, inatake si Stanley, at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Samantala, narating ni Danny ang lugar kung saan nagtipon ang mga tauhan ni Stanley.
Maingat niyang pinagmamasdan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang dumating ito, kumilos siya ng walang pag-aalinlangan. Isa-isa, napatalsik ang mga tauhan ni Stanley, at mabilis na naging marahas ang labanan. Kasabay nito, patuloy na tumatakbo si Alex, hanggang sa matanto ang kakilakilabot na katotohanan. Ang lugar ay isang liblib na isla na napapaligiran ng dagat. Walang malinaw na daan palabas. Napuno ng takot, bumagsak siya sa emosyon, pakiramdam na siya ay nakulong sa isang mapanganib at hindi pamilyar na mundo. Sa settlement, nahuli ni Danny ang ilan sa mga tauhan ni Stanley at pinilit silang ibunyag ang kinaroroonan ni Alex. Sa halip na makipagtulungan, minura siya ng mga iyon, sinasabing hindi na niya makikita ang kanyang anak muli. Nagliyab ang galit ni Danny. Sinaktan niya ang isa upang pilitin ang iba. Nang magpatuloy silang manahimik at insultuhan pa si Alex, nawala ang kanyang kontrol at lalong pinilit. Sa wakas, sumuko ang isa at inamin na si Alex ay nasa isang isla. Malabo pa rin ang impormasyon, kaya pinilit pa ni Danny. Sa wakas, lumabas ang katotohanan. Si Alex ay balak gamitin upang manganak at panatilihin ang lineage ni Stanley. Nang marinig iyon, agad na nakipag-ugnayan si Danny kay Stanley. Tiniyak niya na buhay pa si Alex. Pagkatapos ay nagbigay siya ng malinaw na babala. Ang sariling anak ni Stanley ay nasa kustodiya ni Danny, at kung may mangyaring masama kay Alex, may magiging kaparusahan. Yumayanig ang banta kay Stanley. Alam niyang hindi nanlilinlang si Danny. Ipinag-utos ni Danny na si Stanley mismo ang dapat pumunta at dalhin si Alex kung nais niyang manatiling ligtas ang kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating si Stanley kasama ang kanyang mga tauhan sa napagkasunduang lugar. Handa na si Danny, buong kamalayan na malapit nang maganap ang malaking labanan. Sa wakas, nagharap ang dalawang panig. Inutusan ni Stanley ang kanyang mga tauhan na manatili sa labas habang lumapit siya kasama si Alex. Mabigat ang tensyon. Nakatutok sa baril si Danny at Stanley, bawat isa handang kumilos sa sandaling masira ang kasunduan. Hindi maintindihan ni Danny ang baluktot na loika sa likod ng aksyon ni Stanley, ngunit iba ang pananaw ni Stanley sa sarili. Sinisisi niya ang polusyon mula sa mga chemical factory sa kanyang lugar, sinasabing inabandonan nito ang kakayahan ng mga babae doon na ligtas na manganak. Sa isip niya, ang pagdukot ng mga babae mula sa labas ang tanging paraan upang mapanatili ang kanyang tribo. Matapos ang mahabang nakakahilo na standoff, sa wakas ay ibinigay ni Stanley si Alex kay Danny. Kasabay nito, tiniyak niya na buhay pa rin ang kanyang sariling anak. Sa isang sandali, tila perpekto ang palitan, ngunit sa likod ni Danny, lihim na sinala ni Stanley ang kanyang mga tauhan na maghanda. Hindi niya talaga intensyon na pakawalan si Alex. Hindi alam ni Stanley na inaasahan na ni Danny ang pagtataksil. Sa sandaling nagbago ang atmosphere, siya na ang kumilos. Sumiklab ang marahas na labanan. Sa kabila ng edad, ipinakita ni Stanley ang labis na lakas at tibay. Nahirapan si Danny, muntik nang bumagsak ng higit sa isang beses. Ngunit, pinapalakas ng determinasyon at pangakong protektahan ang kanyang anak, patuloy siyang lumalaban. Nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon, kahit hinarap niya si Stanley at ang anak nito sabay. Hindi nagtagal, dumami ang mga tauhan ni Stanley. Agad na dinala ni Danny si Alex sa isang silid na inihanda niya ng maaga. Ilang segundo pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang sumabog sa gusali. Nasunog at napuno ng usok ang lugar, pinatay si Stanley at ang kanyang mga tauhan. Maliwanag na planado ni Danny ang bitag mula pa sa simula. Nangyari ang lahat ayon sa kanyang plano. Napapalibutan ng mga labi at unti-unting naglalaho ang usok, mahigpit na niyakap ni Danny si Alex, nakahinga ng maluwag. Natupad niya ang pangako kay Janine na protektahan ang kanilang anak sa anumang paraan. Lumipas ang panahon. Tinanggap si Alex sa isang art college, tuluyan ng tinupad ang pangarap na matagal niyang itinago. Maaaring may ibang plano si Janine noon, ngunit naunawaan niya na ang kinabukasan ni Alex ay dapat gabayan ng sariling passion at talento. Bilang ina, naramdaman ni Janine ang lungkot ng pagpapalaya sa anak. Ngunit proud din siya, pinapanood si Alex na lumalaki at nagiging mas matatag at tiwala sa sarili. Pinakamahalaga, mas matibay na ngayon ang ugnayan nina Alex at Danny. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Sa ilalim ng mga labi at apoy ng gabing iyon, nakaligtas si Stanley. May mga peklat at paso, matiisin siyang naghihintay ng pagkakataon para sa kanyang paghihiganti. At dito nagtatapos ang pelikula, maraming salamat sa panunood.